Please stop! Please! It's just a bad trip. No! Michael, no, right? No! May bagong eksperimento si Dr. Voyan na talagang misteryoso, kung saan bibigyan niya ng $5 milyong ang mga magkasintahan kung makakapanatili sila sa isang immaculate room sa loob ng 50 araw. Pero kapag may isa sa kanila na umalis, bababa ang premyo sa $1 milyong. Walang koneksyon sa labas ng mundo at walang entertainment, kundi ang kumpanya ng isa't isa. Pero pwede silang makakuha ng treats sa pamamagitan ng pagbayad gamit ang bahagi ng premyo. Ang magkasintahan ngayon ay sina Mike at Kate na akala nila ay madali lang ang pagkakakitaan dito. Para kay Mike, napakaswerte nila na natagpuan ang lugar na ito habang si Kate naman ay nakikita ito bilang pangalawang pagkakataon na karapat-dapat para sa kanila. Pagkatapos marinig ang boses ng AI na nagpapaalala sa kanila ng mga patakaran, sinimulan nilang galugarin ang lugar, lahat ay puti. At ang tanging mga bagay na naroon ay isang kama at isang upuan. Mayroon ding simpleng banyo, kung saan nakasaad sa mga patakaran na isa lamang ang pwedeng pumasok sa isang pagkakataon. May pulang button na pwede nilang pindutin kung gusto nilang umalis, isang touchscreen kung saan pwede silang humiling ng mga treats, at isang malaking orasan sa itaas ng pinto ng labasan na nagbibilang ng oras na natitira sa eksperimento. Ang mga pagkain nila ay dinisenyo para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na nutritional requirements, at ito ay mga flavorless white shake na nasa puting karton. Ang kwarto ay may automatic lights na nagbabago-bago sa buong araw para ipaalam ang umaga, hapon, gabi, at kapag madilim na, tanda iyon na kailangan na nilang matulog. Pagdating ng kanilang unang gabi, nang humiga na sila, sinubukan ni Mike na akitin si Kate, pero nag-aalala siya na baka pinagmamatyagan sila ni Dr. Voyan. Dahil mapilit si Mike, nagdesisyon silang gawin ito ng tahimik sa ilalim ng kumot. Pagdating ng umaga, pumunta si Kate sa banyo para tumingin sa salamin at magbigkas ng ilang salita ng pagpapatibay para manatiling mataas ang kanyang kalooban at sariwa ang kanyang mga layunin. Matapos silang maligo, itinatapon nila ang kanilang mga damit sa laundry chute ng banyo at kapalit nito, nakakatanggap sila ng mga simpleng pajama. Para hindi mabagot, sinusubukan ni Kate na mag-isip ng teorya kung bakit ginagawa ni Voyan ang eksperimento na ito. Kaya naman ikinuwento ni Mike ang tungkol sa dokumentaryong napanood niya tungkol sa naunang eksperimento ng taong ito na nagtapos sa trahedya para sa isang pamilyang manggagawa. Walang nakakaalam kung bakit ginawa ni Voyan ang lahat ng ito. Ang alam lang nila, napakayaman niya at gusto niyang gamitin ang kanyang pera para ilagay ang mga tao sa kakaibang sitwasyon dahil naaakit siya sa kalagayan ng tao. Ang pagpapalipas ng oras ay nagiging problema ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Gusto ni Kate na magmeditasyon habang si Mike naman ay minsang tumititig lang sa orasan. Paminsan-minsan ay napupunta siya sa mga pilosopikal na usapan tungkol sa iba't ibang paksa, tulad ng kahulugan ng kulay puti, na sinusuri niya gamit ang lahat ng kanyang kaalaman mula sa art school. Palagi siyang pinaaalalahanan ni Kate na huwag tumitig sa orasan at ituon ang isip sa layunin, pero mahirap mag-isip ng positibo kapag hindi man lang makatulog ng maayos si Mike. Patuloy si Kate sa kanyang routine ng pagpapalakas ng loob at pag-aayos ng kama. At sinusubukan din niyang panatilihing mataas ang kalooban ni Mike. Sa tuwing hinuhubad nila ang kanilang maruruming pajama, binibigyan sila ng isa pang pares na kagaya ng nauna. Makaraan ng ilang linggo, may nangyaring kakaiba. Nakakita si Mike ng insekto na nakapasok sa loob ng kwarto. Matapos itong kausapin ng parang sanggol, sinubukan ni Mike pakainin ito ng milkshake. Ngunit pagpatak pa lang ng ilang patak sa sahig, pinaalalahanan sila ng AI voice na ang pagkain ay para lamang sa pagkonsumo ng mga kalahok. Nag-alala si Mike na baka hindi mabuhay ang insekto sa loob, kaya napagdesisyonan ni Mike na pipindutin niya ang button para buksan ang pinto. Nagsimula ito ng isang pagtatalo dahil sigurado si Kate na matatalo sila kapag pinindot ni Mike ang button, kahit hindi siya talaga aalis at ilalabas lang ang kamay niya para sa isang walang kwentang insekto. Sinubukan ni Kate na lumayo sa usapan, pero aksidenteng natapakan niya ang insekto.
Hirap maniwala si Mike nang sinabi ni Kate na aksidente iyon at humingi ng paumanhin. Ginugol ni Mike ang natitirang oras ng kanyang araw sa sulok, nagmumukmok hanggang sa napagtanto niyang ang walang ginagawa ay hindi nakabubuti sa kalusugan. Dahil pwedeng kumuha ng 2 treat ang bawat isa sa kanila, hihiling si Mike ng isa kahit na mabawasan pa ito ng $100,000 mula sa kanilang premyo. Hindi ito sinasang-ayunan ni Kate pero hindi kailangan ni Mike ng pahintulot niya at ang nakuha niyang treat ay isang berdeng Crayola. Hindi man ito gaanong kahalaga pero sa wakas, maaari na ngayong mag-drawing si Mike sa mga pader. Matapos niyang panoorin si Mike na nagdo-drawing ng ilang sandali, nagtanong si Kate kung pwede siyang iguhit nito. Pumayag si Mike pero tumanggi siyang gumawa ng realistic na portrait dahil para sa kanya nakakabobo iyon. Mas gusto niyang manatili sa kanyang sariling estilo kaya't naisip ni Kate na ayaw na niyang magmodelo para sa kanya. Nagpatuloy si Mike sa pagdodrawing hanggang sa maubos ang Crayola at ikinagalit ni Kate nang makita niyang nag-iwan ito ng berdeng mantsa sa buong banyo at sa tuwalya sa sahig. Pagkatapos, humingi ng tawad si Kate sa kanyang pag-uugali. Inamin niyang mas mahirap ito kaysa sa inisip niya. Pero kahit papaano, 20 araw na lang ang natitira. Patuloy na lumipas ang mga araw sa pagkabagot hanggang isang umaga, nagising si Kate at natagpuan ang isang baril sa banyo. Sobra silang natatakot na tingnan kung loaded ito at nakakatakot ang presensya nito. Kaya nagdesisyon silang itago ito sa ilalim ng kama dahil ipinagbabawal ng AI na maglagay ng mga bagay na hindi damit sa laundry chute. Matapos ang ilang linggo, binigyan din sila ng connect time, yung makakapanood sila ng mga mensahe galing sa mga mahal nila sa buhay. Si Mike nakatanggap ng mensahe mula sa kapatid niya. Kinuwento nung kapatid kung kamusta na sila ng mga magulang nila, pero ang akala ng kapatid, break na sila ni Kate. Siyempre, sobrang saya ni Mike na makita ang kapatid niya, halatang miss na miss niya. Pero si Kate, ayaw niya ng connect time para sa sarili niya. Bigla siyang nataranta nung lumabas sa screen ang video ng tatay niya. Sa wakas, hindi na ito nasa kalye at ngayon nakatira na sa shelter para sa mga walang tahanan. Dahil hindi tumitigil ang pagpapalabas ng video, tumakbo si Kate para magtago sa likod ng banyo para umiyak. Agad namang lumapit si Mike para aliwin siya. Matapos silang matulog na magkasama, nakakapit na mahigpit si Kate kay Mike, hindi na siya bumangon nang tumunog ang alarm. Nananatili siyang nakahiga sa kama buong araw dahil nalugmok siya sa kalungkutan. Sinabi ni Kate na hindi niya nakita ang tatay niya sa loob ng maraming taon at palagi siyang nagsisinungaling kay Mike tungkol dito kasi nahihiya siya sa ama niya. Nilustay nito ang kanilang pera para sa alak, ang pambayad niya sa school, at lahat ng pagkakataon niyang lumaki na parang normal na tao. May mahigit 2 linggo na lang, pero si Kate ay patuloy pa ring nakahiga sa kama habang si Mike ay nag-iisip ng mga bagong paraan para ma-entertain ang sarili. Isang umaga, sinubukan ni Mike na kumbinsihin si Kate na kumuha ng treat pero tumanggi ito dahil ayaw niyang mawalan ng pera. Habang lalong naiirita, sinabi ni Mike na hindi na siya sigurado kung kaya pa niyang ipagpatuloy ito at doon siya napukaw na bumangon mula sa kama. Bago siya maligo, sinabi niyang dapat kunin ni Mike ang pangalawang treat niya kahit na nagkakahalaga ito ng malaking pera. Ginawa ito ni Mike at nagulat siya nang makita ang pintuan na bumukas at pumasok ang isang babaeng hubot-hubad na ang pangalan ay Simone. Hindi gusto ni Kate ang presensya niya at pinapakuha si Mike ng t-shirt para kahit papaano ay makapagtakip si Simone. Napansin ni Simone ang sining ni Mike at pinuri ito na lalo pang nagpagalit kay Kate. Pagdating ng gabi, nag-alok si Mike na matulog sa sahig habang ang mga babae ay nasa kama at nag-alok si Simone na manatiling gising habang natutulog sila. Naasar si Kate sa pag-aalok ng dalawa at nagdesisyon na pwede na silang lahat sa kama basta't siya ang matutulog sa gitna. Kinaumagahan, hindi nakita ni Kate si Simone sa kama at inisip niyang umalis na ito. Pero sa totoo lang, nandoon lang siya sa banyo. Biglang nagdesisyon si Kate na kumuha ng treat at nakatanggap ng maliit na kahon na may 3 candy. Agad na kinuha ni Kate ang isa at inaalok ang isa kay Simone. Nagsimula silang 3 na sumayaw sa kwarto, nagbahagi din sila ng ilang group kiss. Pero pagkatapos ng ilang sandali, si Mike ay nagsimulang ma-bad trip.
Nakikita ang dugo sa lahat ng dako at nananaginip na siya ay nasa ilalim ng tubig habang nakikita ang nakababatang kapatid niyang nahuhulog kasama niya. Binalik siya ng mga babae sa realidad pero patuloy pa rin siyang nagpapanik at humihiling na umalis, sabay banggit tungkol kay Sean at sa pagkalunod. Kinailangan ni Kate na hilahin siya pabalik sa kama at i-comfort siya hanggang sa makatulog. Pagkatapos, nagtanong si Simone tungkol kay Mike at sinabi ni Kate na nalunod ang nakababatang kapatid niya sa pool habang siya ang nagbabantay sa kanya, na hanggang ngayon ay nagigilty pa din siya. Nang magising si Mike, naikwento ni Simone na nawala ang kanyang ina noong bata pa siya at doon sila nagbonding sa pamamagitan ng kanilang lungkot at mga nawalang mahal sa buhay. Kinuha ni Simone ang kamay ni Mike para i-comfort siya. At nang makita ito ni Kate, nagalit siya. Sinabi lang ni Simone na nagagalit siya dahil sa insecurity niya. Dito nagsimula ang pagtatalo. Sumigaw si Mike na huminto sila bago siya umalis, kaya't sinubukan ni Kate na humingi ng tawad, inamin na marahil wala namang masyadong dahilan para magalit. Pagdating ng susunod na umaga, hindi maganda ang pakiramdam ni Mike pero si Kate ay nakatutok sa ibang bagay. Nawala na si Simone pero may mensahe siya sa pader na nakasulat gamit ang berdeng Crayola. Nagpapasalamat kay Mike para sa isang wild na gabi. Ikinagalit na naman ito ni Kate, hindi nakikinig kay Mike nang ipaliwanag niyang wala naman siyang ginawang masama. Sa galit niya, itinulak ni Kate si Mike, dahilan para mauntog ang kanyang ulo at magdugo. Umiwas si Mike sa kanya, pinapaalalahanan siyang hindi siya kailanman ng loko kahit na lumipat siya papuntang New York. Habang umiiyak, patuloy na humihingi ng tawad si Kate, pero naputol ang kanilang pag-uusap nang simulan ni Mike na makaramdam ng pagkahilo mula sa kanyang sugat. Talagang iniisip niyang kailangan niya ng doktor. Pero nagdala si Kate ng milkshake at tinakpan ang kanyang sugat ng tuwalya. Pinapaalalahanan si Mike na sabi sa kontrata, wala silang allowance para sa pagpapagamot. Hindi makapaniwala si Mike sa narinig at nagsimula siyang magtaka kung talaga bang nagmamalasakit si Kate. Maliit lang pala ang sugat ni Mike at huminto rin ito sa pagdurugo, pero natatakot siya sa kung ano ang kayang gawin ni Kate. Sakaling mas malala ito, baka hinayaan pa siyang mamatay para sa pera. Kinamumuhian niya ang ginawa ng lugar na ito sa kanila at napagtanto niyang hindi kayang ayusin ng pera kung gaano sila talaga ka-broken. Kaya't nagdesisyon si Mike na umalis at inaanyayahan si Kate na sumunod. Pero tumanggi si Kate, sinabi niyang madali lang para kay Mike na magsalita ng ganyan dahil palagi siyang may pera. Kinuha pa niya ang baril para takutin siya na manatili. Pero hindi siya pinansin ni Mike at pinindot ang button para makalabas sa kwarto ilang araw bago sana nila makuha ang malaking premyo. Matapos ang maraming oras na nakahiga at pag-freak out sa ilalim ng shower, nakita ni Kate ang drawing ng raindrop sa pader na nagtutulak sa kanya para lapitan din ang button at pag-isipan ang magiging desisyon niya habang may natitira pang 2 araw. Pagkalipas ng ilang buwan, si Mike na ngayon ay single ay tumatakbo nang makita niyang lumabas si Kate mula sa isang gusali. Hindi na sila nagkita mula nang umalis siya sa kwarto kaya't nagdesisyon silang maglakad-lakad para mag-usap at mag-catch up. Pero nang tanungin ni Mike si Kate kung lumabas ba siya sa kwarto o nakuha ang pera, umiiwas siya sa tanong. Sa kabila nito, humingi siya ng tawad para sa mga nangyari. Habang naglalakad sila palayo, nabunyag na ang gusali pala ay isang homeless shelter na may plaka na nagsasabing may isang anonymous na donasyon na nagbigay daan para maitayo ang bagong shelter. Samantala, sa Immaculate Room, may bagong couple naman na dumating para tanggapin ang hamon. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.